Matapos ang tragic ending ng ama ni Shin, ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 203 at 204 ng Sakamoto Days. At sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na pangyayari kung paano nga ba naging malapit noon si Sakamoto at Shin mga kaibigan. At dito rin yung matutunghayan ang isa sa mga biggest twists ng serye, ang simula ng final battle. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Sakamoto kausap si Nagumo. Sabi ni Nagumo, kumpirmado na raw ang pagkamatay ng target. Mission complete na. Dagdag pa niya, magaling, ang bilis nun. Buburahin namin ang lahat ng records ng iyong undercover mission pati na rin ang mga naiiman mong ebidensya. Bumalik ka na lang kapag nasettle na ang lahat. Sagot naman ni Sakamoto habang nakatingin kay Shin. Maggugulong muna ako ng 1 taon ng pagliliro. May aasikasuhin pa ako. Nagulat si Nagumo. Ha? 1 taon? Ano bang pinagsasabi mo? Nilapitan naman ni Sakamoto si Shin at sinabihan ito. Salamat, sapagkat walang ni isang pasahero ang namatay. Sagot ni Shin habang nangingilid ang luha. Sa totoo lang, alam ko noon pa na nagsisinungaling siya. Ang tinutukoy dito ni Shin mga kaibigan ay ang kanyang ama na nangako noon na mananatili hanggang sa makabalik si Shin pero hindi niya ito tinupad. Nasabi pa ni Shin na sana ay nagkaon siya ng pagkakataon noon na muli itong makausap. Marami pa sanang bagay na nais niyang pag-usapan kasama ang ama niya, pero hinayaan niyang itong mamatay. Kaya makikita si Shin na labis ang iyak mga kaibigan. Hinawakan naman ni Sakamoto ang balikat niya at sinabing, Shin, alam ko na may mabuti kang puso. Ikaw ang klaseng tao na inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Dito na muling bumalik ang eksena sa present time. Sabi ni Shin, Mr. Sakamoto, tinungka ako sanang patayin si Thank You. Hindi mo masasabing mabuti akong tao. Ngunit sagot ni Sakamoto, hindi lang ikaw, ako rin naman. Ha? Nagulat si Shin. Paliwanag naman ni Sakamoto. Lahat tayo ay may mga masasamang feelings, kaya nga nag-i-exist ang mga assassins. Pero ikaw, Shin, ikaw ang klaseng tao na ginagawa ang lahat para maging mabuti. Ganyan ang klaseng tao na mahal ng lahat. Mangiiyak ngin si Shin habang iniisip. Simula nang makilala ko siya, lahat ng actions ni Sakamoto ay tugma sa puso niya. Noon, wala akong pinagkakatiwalaan, pero ang prangka at diretsyo niyang ugali, yun ang nagligtas sa akin. Siya ang inspirasyon ko hanggang ngayon. Nasabi pa ni Shin, patawad Mr. Sakamoto, natauhan na ako ngayon. Ngulit bigla, sa imahinasyon ni Sakamoto, tila dinadarayot niya ang leeg ni Shin. Kaya nagulat si Shin. Hoy, inimagine mo akong patahin ha? Sagot ni Sakamoto. Naiinis lang ako sa malungkot mong mukha. Tama ka, lahat ng tao may masasamang feelings talaga. Ngumiti si Sakamoto at nagsabi, umalis na tayo, naghihintay na sa taas si Hishiki. Makikita nga si Hishiki na duguan mga kaibigan, sabi naman ni Torres. Matigas ka talaga Sa isipan ni Akira, patuloy pa rin niya akong pinoprotektahan kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Sabi naman ni Hoshi, kahit si Atari man lang ay sana maligtas dito. Nagbanta si Torres. Natalo sa sugal si Sakamoto. Ibigay mo na lang sa akin ang fortune teller at hahayaan kayong makatakas. Sagot ni Hishiki. Hindi. Paliwanag ni Torres. Bata, wala naman akong balak na saktan siya. Wala kang rason para lumaban pa ng ganito. Pero matatag ang sagot ni Hishiki. Hindi na mahalaga yun. Ipinagkatiwala ng kaibigan ko ang task na ito sa akin. At sapat na yun para lumaban ako dito. Hindi ako aatras dito. Kaya sagot naman ni Torres, kung ganun, mamatay ka. Subalit pumagit na naman si Atari, kaya tanong pa ni Torres, ano sa tingin mo, hindi kita papatayin? Sagot naman ni Atari, ang swerte ay isang parang tubig na dumadaloy. Narinig mo na ba ang salitang sunod-sunod na kamalasan o ang salitang losing streak? Kasi ngayon may nasisense akong isang aura ng kamalasan sa tabi mo, Torres. Matapos masabihan ni Atari, doon lamang napansin ni Torres na nakarating na pala si Shin at nasa kanyang likod na. Sinabihan pa siya ni Shin na huminto gamit ang ability nito. Kaya na-hijack ni Shin ang isipan at katawan ni Torres at pansamantalang hindi ito nakakilos. Kaya naman nasuntok siya ng napakalakas sa mukha ni Sakamoto na nagpatilapon kay Torres. Napangiti naman si Hisuke at sabi niya, natagalan kayo Taro at Shin. Sabi naman ni Shin, paumanhin Hisuke, bawi na lang ako sa iyo mamaya.
Sabi rin ni Sakamoto, ngayon may umalis na tayo rito sa prison. Tumawa naman si Hiske, ngulit maya-maya pa ay makikita na bumangon si Torres at tumagos sa pader, saka sinakal si Hoshi. Lumabas ang pagkabahala ni Atari kaya bumunot ng baril si Hoshi at itinutok ito kay Torres. Ngulit agad namang kinuha ni Torres ang baril at siya naman ang nagtutok kay Hoshi. Akala mo ba tututukan mo lang ako ng baril? Sabi ni Torres. Nagulat si Shin, subalit si Hiske ay nakahanda na. Sabi pa niya, kung nasa tabi ko talaga kayong dalawa, tingin ko hindi ako magmimintes. At dito na nagpaputok si Hiske. Tumama ang bala sa safety ng baril, bagay na lubos na ikinagulat ni Shin at Sakamoto. Dahil dito, hindi nagawang mabaril ni Torres si Hoshi at napilitan na lang siyang mabitawan nito. Mabilis na namang nakaalis si Nashim, sabay sabi, tara, takbo na. Sabi naman ni Torres, hindi naman kayo makakatakas. Makikita si Joe na pinipigilan si Bo. Sabi ni Bo, dumaan siya sa Sakamoto sa akin, nagpunta siya sa baba, tigilan niyo na ang pagdaan dito sa prison. Pero bago pa niya matapos ang salita, sinipa siya ni Shin sa muka dahil sinira ni na siya ng elevator door. Pagbagsak ni Bo, sabi pa ni Shin, ang sarap talaga ng amoy ng kalayaan. Sabi naman ni Jonan, nasa prison pa tayo. Tanong ni Hiske, ano nangyayari kay Bo? Sabi ni Atari, nakakasense ako ng pagkapunit ng puwet ni Bo. Sa labas, malapit sa Okutabe Castle, makikita ang isang taong nakasuot ng suit. Balik naman sa loob ng prison, wala nang malay si Joe. Nagbabala ang prison guard sa grupo ni Sakamoto. Huwag kayong kikilos kundi mamamatay kayo. Pero sinuntok lang sila ng grupo ni Sakamoto. May isa namang sumigaw, ito raw ang South Utility. Nasira ng entrance ng B1 kasi may jailbreak na nangyayari ngayon. Hindi na namin kayang pigilan. Makikita nga si Sakamoto na papalabas na. Sabi pa ni Sakamoto habang sinasakal ang isa, mas marami pang security kaysa nung pumasak tayo, pero ayos lang, lalabas tayo sa front mismo. Ngulit hanarangan sila ng JAA prison legend na si Vector Man. Sabay sabi, nagkamali kayo ng dinaanan. Pero agad siyang sinuntok ni Bo sa sikmura. Sabi ni Bo, hard-boiled, isasama mo na rin ako sa Sakamoto sa jailbreak na ito. Nangimiti si Shin at Hiske. Sabi pa ni Shin, yan, umalis na tayo rito. Sabi naman ni Hoshi, hoy mga bobo, hindi nyo kailangan sirain ng mga pinto. May card key naman tayo. Tanong ni Shin, sigurado ka ba diyan Hoshi? Isa ka ring guard. Sagot ni Hoshi, huli na. Matagal na akong suspisyo sa pagtrato ng JAA kay Atari. Kaya ngayon, ang gusto ko lang ay protektahan siya. Tanong, ano ba ang rason kung bakit nagpunta si Nashim Shin dito? Sagot ni Shin, o nga pala, gusto ko lang humingi ng tips kay Atari. Habang nagsasalita, nagulat si Shin dahil umiiyak si Atari sa kanyang likod. Sabi ni Shin, hoy ba't ka umiiyak? Sabi ni Hoshi, masyado ka kasing mabilis tumakbo. Sabi ni Shin, wala na tayong oras para bumagal. Sagot ni Atari, hindi yan, masaya lang ako na makakatakas na tayo. Matagal ko nang gustong makawala rito. Nung nawalan ako ng swerte sa B2, alam kong tapos na ang lahat. Natakot ako sa posibleng kamalasan na darating. Pero bigla ka na lang lumitaw, Shin. Ang lucky item ko. Tanong ni Hiske, pero ano ngayon? Papanatiliin mo ba si Shin sa tabi mo? Sagot ni Atari, hindi. Nag-iiba ang lucky item araw-araw. Sabi ni Boy Kishin, ang sama naman. Sabi ni Shin, huwag mo nga akong hawakan. Sabi naman ni Sakamoto, malapit na tayo sa exit. Nawasak na nila ang exit at nakalabas na sila. Tanong, anong lugar ito? Sagot ni Sakamoto, nasa Mandang Okutabe Castle. Sabi ni Hiske, oo nga no, nasa ilalim pala tayo ng castle kanina. Pero bakit parang mahigpit ang seguridad dito? Nakinabahan si Atari. Nang tingnan nila ang paligid, nasa harap na nila ang order member na si Tanabata. Paglingon ni Sakamoto, tumugnog si Tanabata ng gitara at nagpakawala ng napakalakas na shockwave, bagay na nagpatalsik sa lahat. Sabi pa ni Sakamoto, ang lalaking ito'y mula sa order. Samantala, nasaktan si Shin sa atake at nakuha ni Tanabata ang Atari. Sabi pa ni Shin, Atari, teka lang. Pero may martilyo na sa harap niya at ito ay ang martilyo ni Shishiba. Sabi ni Shishiba, huwag kang kikilos kundi tatanggalin ko yung ulo mo. Si Hiske naman ay napin daw ni Osaragi at makikita na nandito na lahat ng order members. Pinigilan ng grupo ni Sakamoto. Nagulat si Sakamoto nang biglang magsalita si Torres. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, hindi kayo makakatakas dito? Sumagot si Sakamoto,
Oki? Ngumiti si Oki. Mr. Oki, nakalimutan mo na ba na ako ang boss mo noon? Saan na manners mo? Sagot naman ni Sakamoto. Mukhang masyado kayong concerned sa amin. Pero paliwanag ni Oki, huwag kang magkakamali bata. Sapat na ang 2 order member para patayin kayong lahat. Medyo tricky lang ang swerte kaya nag-iingat kami ngayon. Dugtong pa ni Torres. Tungkol dyan, Mr. Oki, naubusan na ng swerte ang babaeng yan. Baka masyado lang tayong nag-iingat. Kaya sabi ni Oki, ang swerte at kamalasan ay subjective, pero ang ability ng babaeng to, kaya niyang baguhin ang probabilities, kaya delikado siya. Hindi natin pwedeng hayaan na makialam ang isang ganitong irregular element. Dito naman si Boy, bumulong kay Sakamoto. Parehas bang iniisip natin, weird ang sitwasyon na? Sagot ni Sakamoto. Oo, parang nagpapa-emailan ayans lang to. Tinanong naman ni Hisuke si Oki. Wala na ba kayong mas malaking isda na pwedeng pagdiskitahan? Ang totoo, ang kalaban ay si X. Sa isipan ni Sakamoto, ayos, sinabi mo yan, Hisuke. Kaya sagot ni Oki. Ha, tama ka. Pero sa puntong ito, hindi basta-basta pwedeng burahin o alisin si X. Kasi minsan, kesa tanggalin ang lason, mas mabuti pang gamitin ito para maging advantage. Mga salitang gumulat kina Sakamoto. Samantala, sa Lake Tazua, Akita Prefecture, 423 meters under the water, may kita ang isang underwater base, Branch 0. Sa loob nito ay si Asaki, chairman ng JAA, pawis na pawis at nagsabi, paano mo nahanap ang lugar na to, Kay? Makikita naman si Uzuki, nakaupo, hawak ang katana at nakapalibot ang mga bangkay. Sabi ni Asaki, mukhang ang sama ng mukha mo. Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Pinapaalala mo talaga ako minsan. Sa isip ni Asaki, nasa na ba ang order? Pero malamig ang sagot ni Uzuki. Bakit? Takot ka? Nandito lang naman ako para bawiin ang mga ninakaw mo. Ninakaw? Sagot ni Asaki. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba na-realize kung gaano kita ka-espesyal nung nasa Alcamar ka pa? Napatawad na kita at pinapangako ko, hindi ko na pagtitipan pa ang mga kaibigan mo. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Nagsisisi talaga ako na nasaktan kita. Pero malamig ang sagot ni Uzuki. Ang mga kalokohang desisyon mo ang nagdala sa sitwasyong ito. Kaya mamatay ka para sa bagong order. Hindi na nakapagsalita pa si Asaki. Isang iglap lang, nahati ang ulo niya sa napakabilis na atake ni Uzuki. Mismong chairman ng JAA walang nagawa. Samantala, makikita si Kanaguri, nakangiti habang nagre-record ng video sa ginawa ni Uzuki. Balik kay Oki, ikinonsidera na namin ang options at nakapagdesisyon na kami. Mas mainam kung ang order ay makikipag-team up na lang kay X. Kasabay nito, sa Shibuya, nagulat ang mga tao habang nakatingin sa malaking screen. Ha? Putol na ulo? Isa ba tong biro? Mismong live broadcast ang ito. Nakita nila si Uzuki, hawak ang ulo ni Asaki at nagsalita. Atensyon lahat ng Japanese assassins, patay na ang chairman Asaki. At ngayon ay dideclare ko ang paglulunsad ng bagong JAA. Makikita ang labis na pagkagulat sa mukha ni Sakamoto. Grabe mga kaibigan, ang tindi ng twist. Ang order ay kumampi na kay X at sa isang iglap lang, pinaslang ni Uzuki ang chairman ng JAA. Ang dating pinakamalaking kalaban, tinapos lang niya sa isang split second at binroadcast pa ang pagkamatay nito. So, paano nila malulutas ang napakalaking problemang ito? Napaka-chaotic ng sitwasyon mga kaibigan. Well, ang matinding bakbakan at mga labanan ay masusulyapan natin sa susunod kasi ito na ang beginning of the end. We are about to enter the final saga of Sakamoto Days. Kaya tutok lang kayo. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito.
Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, and follow para sa mas marami pang videos na ganito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and I'll see you again sa next video.